Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang babae matapos barilin ang kanyang live-in partner sa Santa Maria, Pangasinan. Ang sospek nagbaril din ng sarili matapos ang nagawang krimen. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang ginang matapos baril nito sa ulo ng kanyang live-in partner habang nasa bukid sa bayan ng Santa Maria. Saka nagbaril din sa sarili ang suspekta. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Regine Cabico, nasa bukid sa Barangay Pilar, Santa Maria ang biktima na si Jovelyn Santiago Pacom, 43 anyos, magsasaka at tubong Paniki, Tarlac. Kasama ng biktima ang mga katrabaho na nag-ayos ng mga talong na i-deliver sa palengke nang dumating ang suspect na si Danilo Halug Alarcio, 63 anyos, isa ring magsasaka, kapwa residente ng Barangay Pilar. Sakay ito ng motorsiklo, lumapit sa biktima at may ibinulong at kalaunan ay naging balisa at kinuha ang baril sa kanyang motorsiklo. Inawat pa ito ng biktima, subalit bigla na lamang nitong pinutukan sa likurang bahagi ng ulo ang biktima, nasanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang insidente, nagbaril din sa ulo ang suspect dahilan ng kanyang pagkamatay. Bago pang insidente, ilang taon na raw na itinatago ng dalawang kanilang relasyon na naging dahilan ng komplikasyon at problema sa kanilang pamilya. Na-recover naman ng mga pulis ang isang caliber 9mm na baril at dalawang basyo na may 5 pang bala. Ito si Freddy Fajardo, Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nadiskubring nakabigti at wala ng buhay ang 18 anyos na estudyante sa loob ng kanyang kwarto sa Barangay Kaparangan, Orani, Batan, alas 5:10 ng madaling araw ng linggo. Sa ulat ng Orani PNP, ang biktima na si Macho Chris Tapag, 18 anyos, ay isang estudyante ay nadiskubre itong walang buhay ng isang Romeo Badillo na agad itong humingi ng tulong at dumating ang mga taga-Orani Medic sa lugar. Dinala ito sa Orani District Hospital kung saan diniklarang wala ng buhay ng doktor na si Dr. Jennifer Caudilla. Samantalang ang ina ng biktima ay nag-waive sa pagsasagawa ng SOCO processing at autopsy examination dahil kumbinsido itong walang naganap na foul play sa pagkamatay ng kanyang anak. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Patay on the spot ang isang 18 taong gulang na binata matapos na aksidente ang kanyang motorsiklo na minamanihod akong alas 6:40 ng gabi sa Purok Rose, Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City. Kinilala ang biktima na si alias Aldren, nakatira sa Purok 33, Barangay Kalinan, Kalinan District, Davao City. Batay sa report ng Baguio Police Station, habang minamanihod ng biktima ang kanyang motorsiklo mula sa Barangay Baguio Proper patungong Barangay Kalinan, ngunit pagsapit ito kung saan nangyari ang aksidente, bigla nawala ng kontrol sa motorsiklo ang biktima matapos siyang nag-overtake sa isang sasakyan. Kaya tumilapon ang biktima at nagtamo ng maraming sugat sa katawan, kaya kaagad itong binawian ng buhay. Sa ngayon, nasa lokal na punerarya na ang bangkay ng biktima habang nagsagawa naman ng investigasyon ang kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan ang isang driver ng motorsiklo nang sumimplang habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa National Highway dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ayon sa report ng 2nd Northern Samar Provincial Mobile First Company na siyang rumisponde sa nasamang aksidente, nangyari ito sa Maharlika Highway malapit sa Pambuhan, Capitalina dito sa lalawigan. Dahilan ng nasabing disgrasya ang madulas na kalsada dahil sa pagulan dito sa Northern Samar. Nagtawa ng matiling sugat sa katawan ng sabing driver matapos na tumama sa semento. Mabuti na lamang at wala itong kasabay na sasakyan. Hinikayat ngayon ng PNP ang lahat ng motorista o motorist rider na magsuot ng proteksyon habang nagmamaniho para sa kaligtasan. Agad naman ay sinugod sa ospital ang nasabing driver. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.